Ito ay relasyon na dapat kumakatawan sa pag-ibig ni Kristo at ng Iglesia. Kapag tama ang pamumuhay ng mag-asawa bilang nakakilala sa Panginoon, magsisimula silang tumanggap ng mga kabutihan ng Diyos at ito'y magpapatuloy upang maging magandang patotoo sa ibang tao. Ayon sa aklat ng Efeso 5:21, magpasakop kayo sa isa't isa dahil sa paggalang ninyo kay Kristo. Kaya bilang mag-asawang Kristiyano, ang ating talata ay magpasakop na kayo sa isa't isa dahil sa paggalang sa ating Diyos. Pag-ibig na gaya ni Kristo. Kaya si Brother Elmer, sabi ng Biblia sa 5:25 ng Efeso, mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Kapag hindi pa tayo nakakilala, ang iniibig lang natin yung tao. Pero pag Kristiyano na tayo, ang una nating iibigin si Kristo. Amen? Dahil ang pagmamahal natin kay Kristo ang maglalapit sa atin, sa taong minamahal natin. May pagsasakripisyo, hindi pang sarili lamang, nag-aalaga at nagproprotekta. Kaya Brother Edmer, isang praktikal na aral na gusto kong ibigay sa iyo ay katulad ng ginagawa natin kay Kristo ng paglalaan ng oras. Ay nais kong itagubilin sa iyo na maglaan ka ng oras sa pamilya mo. Kahit gaano kalaki ang kinikita mo, tandaan mo na hindi pera ang batayan sa mahaba at magandang relasyon, kundi panahon. Ang panahon ay lilipas. Pero tandaan natin, sana nagkakaroon tayo ng oras na lumilipas na nagiging magandang alaala sa isa't isa. Meron daw pagkakaiba ang oras at pera. Yung pera, kahit gaano kalaki, kaya mong bilangin, tama? Ito, yung pera, alam mo na mawawala siya. Alam mo na mauubos siya. Tama? Pero yung oras, hindi mo alam kung kailan mawawala. Hindi mo alam kung kailan mauubos. Sabi mo sa kanya, ha? Rose? Rose. Sing-sing na ito ay tanda ng aking wagas na pagmamahal. Ingatan mo ito habang tayo ay nabubuhay. Sing-sing na ito ay tanda ng aking lubos na pagmamahal. Ingatan mo ito. Sing-sing na ito habang tayo nabubuhay. Muli mo silang pinagsama, Panginoon, at ang kanilang sumpaan na walang hanggan. Panginoon, putulin ang anumang mga sumpa ng kaguluhan sa buhay nila. Manatili sila sa isang pagmamahal, sa pag-ibig mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tarapakan po natin, Panginoon. Kung di man ninyo nakita ang layunin ninyo bilang mag-asawa noon, nagkakanya-kanya tayo, ngayon nakakilala na kayo sa Panginoon. Sabi ng Genesis 2:24, ang lalaki at babae ay magiging isang laman. Ang Biblia ang nagsasabi, pera ng isa, pera natin lahat. Amen po ba? So, ngayong mag-asawa, dapat ang inyong pananalapi ay may unity because there is a blessing in unity. Mabisa at kapangyarihan ay binigay sa akin ng Panginoon, ng ating Iglesia, sa ating Panginoon. No? Muli, ipinapahayag natin at isinisigaw sa lahat ng nagmamalaki na si Elmer at si Rose ay mag-asawa mula ngayon sa harapan ng Panginoon, hindi lang ng tao. Kiss the bride! Sila Elmer and Rosita Alvarigo sa gitna ng entablado kung saan. Magpapakagandang cake ay kanilang susiwain na. At pahingi kami. Ayan. Ngayon, mga minamahal namin bisita, saksiyan natin ang kanilang pagkakaisa. Ang seremonya ng wine ay isang sinaunang tradisyon. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay tulad ng wine ay may iba't ibang lasa.
Mayroong tamis ng kagalakan at tagumpay at mayroong pahit o asin ng mga pagsubok at hapon. Ako po'y nagpapasalamat unang-una sa Panginoong Hesus. Dahil kung hindi sa Kanya, hindi ito mangyayari. Pangalawa, sa mga nagbubuo nito na plano or Pastor yan ang sa mga nag-aabala pa talaga sa aming anniversary. Ang plano ko dapat talaga December next year. Mayroong mga taong nagmamahal pa talaga sa amin na nabubuo. Kaya ako po'y lubos nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat na nandito, na binigyan nyo kami ng bagong buhay sa aming anniversary. Kaya ito'y lubos ko pinapasalamat sa Panginoong Hesus. Kaya hindi ko ito kakalimutan to sa araw na to simula ng aming unang kasal at anniversary pinagsabay. Kaya ito lang ang aking masasabi. Maraming salamat sa inyong lahat at sa Panginoong Hesus. Thank you. Ako naman, magpapasalamat ako una sa Panginoon. Pangalawa sa Jishang Family, kay Pastora, at saka kay Pastor Jimmy. Sa totoo lang, di ko po talaga alam. Pero nung malayo pa ang ano namin, nabanggit ko kay Pastora, sa si Pastora Pin, yun nga, gusto kong magsuot ng ano, maranasan yung ano, yung ikakasal na nakasuot ng puti. Ay, ngayon natupad na. Salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa Jishang Family talaga. Dito natupad yung pangarap kong yung ikakasal talaga. Kaya salamat sa mga anak ko, yan, sa mga kapatiran, lahat-lahat, Pastora Joy, lahat na kayo talaga. Hindi ko maisa-isa, pero maraming salamat. Yun nga, dalangin ko na nawa, magpakabayad ka na. Focus na ka na kay Lord, hindi na sa ibang mga chicks. Sa Lord ka na mag-focus. Diba? Sayang yung pinagpagalan mo, tapos babalik ka ulit sa ano. Kaya yun nga, ano natin, concentrate na tayo sa Panginoon, hindi yung sa anumang bagay. Kay Lord talagang sentro ng buhay natin. Kahit anong pagsubok, alam ko malampasan natin, basta huwag tayong bibitiw sa Panginoon. Yun ang talagang natin sa Panginoon, talaga tayo kakapit kung anumang may problema. At saka sa mga tentasyon, i-rebuke mo na yun. Kung mayroon mamang pagpaparamdam, sabihin mo, Jesus name, umalis ka sa harapan ko. Ganunin mo, para hindi ka na matentasyon. Kaya yun lang, God bless sa ating dalawa, sa ating family. To God to the glory. Ito lang masabi ko. Ako po'y humingi ng kapatawaran sa aking anak kung ano man yung pagkukulang ko. Diyos nang bahala kung ano man yung pagkaloob niya. Kaya papasalamat ako sa anak ko at humingi ako ng kapatawaran kung ano man yung pagkukulang. Ito ang aking buhay na panibago para kita ko, hindi ko to sasabihin yung nasa salita, kundi gagawin ko to at malalaman nyo na lang to kung ano yung katotohanan. Thank you. Grabe naman yun.